Naghain ng petition for bail si dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation of public funds. Pero tatalakayin pa yan matapos ang pre-trial kung saan hindi naman dumalo si Revilla matapos mag-waiver. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naghain ng petition for bail sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla para pansamantalang makalaya habang dinidinig ang kanyang kasong malversation of public funds. Kaugnay ito sa umunoy pagtanggap ng kickback mula sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Attorney Dennis Pulma, Executive Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, matatalakay nila ito matapos ang pre-trial conference sa kaso. Hindi naman dumalo si Revilla sa pre-trial ng kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Naroon ang ibang akusado. Ayon sa korte, nag-waiver of appearance si Revilla na pinahintulutan naman dahil ang pre-trial ay yugto lamang ng paghahanda sa trial proper. Ayon sa prosecution, isa sa posibleng iharap nilang witness laban kay Revilla si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Kaugnay sa reklamong plunder laban kay Revilla, inanunsyo ng Department of Justice na nagdagdag ang National Bureau of Investigation ng 4 pang respondent. Bahagian nila ang mga ito ng sabwatan sa pandarambong sa Kaban ng Bayan. Subpoenas have already been issued and the other respondents were furnished copies. 4 po sila who are all former DPWH engineers assigned to NCR. That's Denil Cesar Fortuna, Manny Bulusan, Ruel Umali, and Arturo Gonzalez Jr. Parte po daw sila sa conspiracy of plunder. But then we have to wait for the counter affidavits by these respondents. Kasama rin ni Revilla bilang respondent, sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Engineer Gerard Opolencia. Pero sabi ng DOJ, posibleng maging state witness na sila kung makukumpleto nila ang mga requirement. Mahiwalay pang reklamong malversation of public funds laban kay Revilla at for resolution na ito, sabi ng DOJ. Nakatakda namang humarap sa preliminary investigation ng DOJ si Senador Jinggoy Estrada sa Lunes para sa reklamong plunder kaugnay sa flood control. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sabay sa pag-usad ng panahon ang pagbabago ng anyo ng EDSA kung saan nagtipon ang milyong-milyong Pilipino halos 40 taon na ang nakalipas. 4 na dekada man ang nagdaan. Sariwa pa rin sa alaala ng mga lumahok sa 1986 EDSA People Power Revolution ang mga pangyayaring nagpatalsik sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Pilipino. Tunghayan natin yan sa special report ni Ian Cruz. What is happening is not a coup d'etat, but a revolution of the people. Sa loob ng 4 na araw, 4 na dekada na ang nakakaraan. Hindi mga sasakyan kundi mga tao ang pumuno sa isang bahagi ng EDSA. Silang sumunod sa nooy panawagan ng simbahan na protektahan ang mga paksyon ng militar na nooy pumaligtad sa rehimeng Ferdinand Marcos Sr. Walang patid ang dating ng mga ordinaryong Pilipino noon na sa isang punto ay umabot sa mahigit 2 milyon. Ito ang EDSA People Power Revolution, ang mapayapang revolusyong hinangaan sa buong mundo. Matapos magdala ng bagong pag-asa sa mga Pilipino, at naging mitsa ng pagtatapos ng 20 taon sa kapangyarihan ng isang diktador. 40 taon na nakakaraan ng magtipon-tipon dito sa EDSA. Ang milyon-milyong tao, wala pa yung mga flyover dito at wala pa rin yung matataas na gusali. Ang matayog lang ang kanilang pag-asam na magkaroon ng pagbabago at ng kalayaan. Ang kanilang pagkakaisa dito sa EDSA
nagdulot ng pagtatapos ng diktadorya. Sa mga nasa EDSA noong 1986, tulad ng nooy 35 taong gulang na si Sister Terry Burias. Mahirap malimutan ng revolusyon. 75 taon na siya ngayon habang 6 na taon na mula nang pumanaw ang kasama niya noon na si Sister Pingping Ocariza. Pero tanda pa niya ang mga nangyari nang alalahanin ng lugar kung saan sila nakuhanan ng litrato. Hinila kami ng mga tao. Sabi niya, wala naman kayong asawa, sister. Lumod daw kami doon sa harapan ng tangke. Sabi nila, lumod kami doon sa harapan ng tangke. Sunod naman kami sa mga tao. Dinig na dinig nila ang madiing pag-apak noon sa silinyador ng tangke habang nakatingin sa kanila ang nooy komandante ng Philippine Marines. Aandar na, malapit na sa amin. Pina-stop niya. Parang nakonsensya siya na hindi lang kami, maraming mga tao rin masasagasaan. Humarang din sa tangke ang nooy 24 anyos na UP Poli-Sci student na si Ernesto Naget Aquino. Sa pagbabalik niya sa Ortigas Flyover eastbound kung saan naganap ang tensyon noon, nagbalik din ang maraming alaala sa ngayon senior citizen ng pastor. So may konting naging negotiation sa harap na wag, inaawat sila. So doon na ako nag-isip na symbolic resistance. Tumulak na ako sa tangke and then after that, sumunod na yung iba-ibang tao. Si Volt Bohol na 14 anyos lang noon, pinanghahawakan ang nasaksihan sa huling araw ng EDSA Revolution. Nung gabi ng February 25, nung nagse-celebrate na lahat sa kalye, hindi ko makakalimutan sinabi ng tatay ko, yung daddy ko, sabi niya, remember this day, this night, it will never happen again. Ngayon, bagaman nagkakaedad, pinanatili niya ang alaala ng EDSA sa pamamagitan ng pamumuno sa August 21 movement. Ang petsa ng pagpaslang kay Senador Ninoy Aquino na isa sa mga unang mitsang unti-unting nagpaalab sa galit sa mga Pilipino. Pero sa mga nakaraang taon, napalitan ang ingay ng revolusyon, nagbabago ang anyo ng EDSA sabay sa pag-usad ng kasaysayan. Hanggang ang pamilyang minsang pinatalsik. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nagbalik sa Malacanang sa pamamagitan ng suporta ng mayorya ng mga botanteng Pilipino. bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa tila pagbaligtad ng kasaysayan at pagpanaw pa ng mga personalidad na naging mahalaga ang papel sa 1986 Revolution. Ang alaala ng EDSA noong 1986, tuluyan bang mabubura? Hindi ko na pumala. Ay, hindi ko po naalala, sir. Yun lang yung regalo. O people power, ibig sabihin po yun, kakuhanan yan. Ano ba yun, kuya? Ang diwa ng pagkakapit-bisig noon, hanggang sa bantayog sa isang panulukan na lang ba ng EDSA? Nakakapanghinayang. Saan nagpunta yung one brief shining moment sa history ng Pilipinas? So, sayang. Nakapanghihinayang lalo't ang mga problema noon pareho sa mga isyong umaalingaw-ngaw ngayon. Bakit ba yung mga kalaban natin noong panahon ng diktadura, hindi lang yung mga pangalan, kundi yung mga issue noon, yung korupsyon, yung paglabag sa karapatang pantao, bakit naranasan natin yun ngayon? Yung kasi yung nawala sa pagitan ng unang Marcos at saka nitong ikalawang Marcos. Dahil doon, bumalik yung dating problema. Kaya sana painitin ulit yung sinisimbolo ng EDSA. Ang mamamayan na nagbabantay, pag pinabayaan natin yung leaders, gagawin nila yung gusto nilang gawin. Kung tutuusin, hindi na iisang beses nagbigay daan ng EDSA sa paggiit ng mga Pilipino sa pagbabago. Naulit ito noong 2001 at sa iba pang mga pagtitipon ng mga gustong may ipaglaban. At muli, noong nakarang taon, nang rumagasa rito ang baha ng galit ng mga mamamayan sa pangungupit ng ilan sa pondo
para sa mga proyekto kontra baha. Patunay na ang diwa ng 1986 Revolution patuloy na mag-aalab kung ating papayagan. Buhay na buhay. Kita mo yung nakaraan. Kita mo, ang mga tao tumitindig pa rin para sa katotohanan. Yung mga mali ay gusto nang itama. Sama-sama. May pag-asa pa kung to heal our country. Basta nang nagaganap sa aming bayan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatuto. 24 oras. Pasintabi po, sensitibo ang aming ibabalita. Pinugutan ng ulo ang isang 12 taong gulang na babae sa Toledo City sa Cebu. Natagpuan ang biktima na nakatali sa puno sa may bulbunduking lugar. Nakatutok si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagulantang ang mga residente sa Toledo City sa Cebu nang makita ang paang ito na tangay-tangay ng isang aso. Siya mo nakatangag ato gud. Tiil man daw ang nakita ni Papa daw niya. Muta nang report sila sa barangay. Nang siyasatin, nadiskubre ng mga residente ang pinanggalingan ng paa. Isang batang babae na nakatali sa puno at wala ng ulo sa bulubunduking bahagi ng barangay. Ang ulo ng bata natagpuan di kalayuan sa katawan. Sa investigasyon ng pulisya, kinilala ang biktima na si Crystal Joy Abarquez, 12 taong gulang, na mahigit 1 linggo nang nawawala. Abot-abot ang pagdadalamhati ng magulang ni Crystal na nawala noong February 11 matapos umalis ng bahay. Kung gitawagan akong anak, dili na makontak. Nagsige tawag na sige banas bilang adlaw wala dyan ning kuan pero salbahis kay ning tawanan. Di ay iya ning gitaguan. Di sakit yung kaya gibuhat sa akong anak. Huli siyang nakitang buhay sa CCTV video na ito kung saan makikita siyang sakay ng isang motorsiklo na minamaneho ng isang nakasombrerong lalaki alas 5 ng hapon ng araw na yun. Matapos madiskubre ang katawan ng biktima, ilang saksi ang lumutang at itinuro ang suspect sa krimen na agad inaresto. Hindi ko lang yan yung mismong investigation pero may positive identification yung nag-identify talaga sa suspect natin. Lumalabas na second cousin pala ni Crystal ang suspect na nag-alok pa raw na tumulong sa paghahanap sa biktima. Unsay nakaon niya nga giunana man niya. Og akong tuyo lagi ipagawa sa pulis gani ako gay na siyang panitan. Oh. Panitan ko na. Kundi gani pabitay na ko na nas fountain ay. Salbahis yung kayo siya. Paaski-asin pa siya nga si mutabang siyang pangita. Todo tanggi naman sa paratang ang suspect. Wala mo ko ini. Ako may paano mo may ibig mo. Bata pa to. Niya to ako na may anak ko na ako bay. Mapitong ikawit ng pangita. Sa background check na isinagawa ng kapulisan, napag-alaman na may kaso na ng 2 counts of rape sa Iloilo ang suspect. Inihahanda na ang kasong murder laban sa suspect. Inaantay pa ng pulisya ang resulta ng autopsy para alamin kung pinagsamantalahan ng suspect ang biktima. Di siya dyan niya kung ano ni mo. Di dyan kagagawa sa prisuhan. Malata po ka dito sa prisuhan. Sama sa imong gibuhat sa akong anak. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok. Nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang passport ng isang Pinay digital nomad, kamuntikan na raw makansela. Ang rason dahil sa tinatak niya ritong souvenir stamp. Hey guys, this is Catch. Ang digital nomad mula Palawan na si Catch, nalibot na raw ang buong mundo. Napunta na niya ang 193 na bansang kinikilala ng United Nations, pati ng 2 non-member na observer states. Gamit lamang ang kanyang Philippine passport. At ang kanya raw pruweba, maliban sa kanyang mga IG-worthy photos, ang kanya raw mga nakolektang passport stamps. Pero sa post na ito ni Catch, binahagi niya ang kanya raw passport, muntik na raw noong makansela, nang dahil sa ilang nakatatak ditong stamps.
Si Katz bumisita sa South America at Antarctica noong 2014. At isa raw sa mga ginawa niya roon ang maghanap ng souvenir stamp sa ilang sikat na destinasyon na kanya raw tinatak sa kanyang passport. Nung nakapunta ako ng Mitad El Mundo sa Ecuador, nag-stamp ako. Nung nagpunta ako ng Lake Titicaca sa Bolivia, nagpa-stamp ako. Saka Chile, yung end of the world, stamp lang ako ng stamp. Sa mga destinations na sikat. Kasi nakikita ko yung mga foreigners, nagsistamp sila sa passport nila. Pero pagdating daw niya sa Estados Unidos, hinarang siya ng immigration. Sabi nila, your passport is already canceled and considered tampered. At dahil daw yun sa mga nakatatak na souvenir stamps. It's considered tampering your passport. I didn't know that. I was a new traveler. So, kailangan official stamp. Dahil dito, Na-interrogate ako for 3 hours. Later on, I was able to get in. ang passport stamp ay tatak na nilalagay sa ating mga pasaporte bilang patunay ng ating paglabas o pagpasok sa ibang bansa. Sa ilang bansa, hindi na physical stamp ang ginagamit. Digital lang record. Bahagi ito ng immigration at security control. Kaya ang pagpeke o pagbago sa mga ito, pati na ang pagtatak ng mga hindi official na passport stamps gaya ng souvenir stamps, bawal. The act of putting stamps na unauthorized ng any authority, whether sa Philippines po or sa ibang bansa, can be considered tampering of the document. Not only by the Philippine authorities, but also by foreign authorities. Sa mga hindi po nakakaalam na hindi po dapat nilalagyan ng souvenir stamps ang kanilang passports, mas maganda po na mag-renew po sila agad ng kanilang passport dahil maaari pong hindi sila papasukin doon sa bansang kanilang pupuntahan. In fact, nakalagay po yung paalalang yan sa likod po ng ating passport. Ngayon, whenever I apply for long-term visa, I always had to write a letter na, during my younger years, I made a mistake and I stamped this, da. In my blog, I am telling people the lessons that I've learned in my journey to every country. Ang ating mga passport, mahalagang travel document. Paano nga ba ang tamang paraan ng pag-alaga dito? Kuya Kim, ano na? Para maingatan ang ating passport, maaari tayong gumamit ng passport cover para hindi ito magasgasan o madumihan. Iwasan din itong mabasa o malukot. Maaari kasing masira ang security features nito at hindi na ito tatanggapin sa immigration. Huwag ding sulatan o lagyan ng marka dahil maaari itong magdulot ng problema sa ating mga biyahe. At syempre, itago ito sa ligtas at tuyong lugar. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Hindi bababa sa 7 ang napaulat na nasawi sa magkakaiwalay na landslide sa Mindanao dahil sa masamang panahon. Nakatutok si Mark Salazar. At saya. Mayat maya ang sigaw ng mga residente ng Barangay Pangyan sa Trento, Agusan del Sur. Habang pinagmamasdan ng unti-unting pagguho ng lupa na tumangay rin sa ilang puno at piraso ng nagibang bahay. Walang nasaktan dahil ayon sa lokal na opisyal, nauna ng pinalikas at wala na umanong nakatira sa gumuhong bahagi. Sa gitna naman ng dilim na sinabayan pa ng buhos ng ulan, tulong-tulong ang mga rescuers sa paghuhukay sa bahaging ito ng Mungkayo, Davao de Oro. Ayon sa Mungkayo MDRRMO, nirespondihan nila ang nangyaring landslide kung saan may ilang natabunan. Tulog sila? Matapos ang pahirapang pagbubungkal ng lupa, na-recover ang 3 labi. Literal na nalagay sa bingit ng panganib ang lalaking ito na napatakbo at agad inabante ang kanyang motorsiklo mula sa gumuhong bahagi ng kalsada sa bayan ng Laak. Kita rin ang pagragasa ng baha na nagpalambot at sumira sa kalsada. Sa bayan ng Mawab naman, nagbagsakan ng malalaking bato sa may gilid ng kalsada. Walang nasaktan sa insidente at agad nagsagawa ng clearing operation. Hanggang bewang na baha naman ang sinuong ng mga residente ng Katiil, Davao Oriental. Pati ang ilang sasakyan gaya ng e-trike, pinagtulungan ng buhatin para maitawid. Nagmistulang malawak na ilog naman ang kalsadang yan sa Mati City. May natabunan ding bahay dahil sa pagguho. 4 ang patay. Ang impormasyon nito, isa buong pamilya po sila na natabunan ng gumuhong lupa po sa isang section ng barangay po dito sa amin.
Sa munisipalidad ng Caraga, 55 pamilya ang apektado sa pagkasira ng tulay dahil sa matinding pagbaha. Ang tulay na ito pa naman ang nagsisilbing pangunahing daanan ng mga residente, papasok at palabas sa kanilang lugar ayon sa LGU. Halos abot bubong naman ng matinding baha na nagpalubog sa ilang bahagi ng Asuncion, Davao del Norte. Hanggang dibdib naman ang baha sa ilang lugar sa Surigao del Sur, partikular sa Bislig City. Nagngangalit ang ragasan ng tubig sa Tinuyan Falls. Inanod na rin ang mga palaisdaan sa Barangay Pamanlinan. Sa San Miguel, Catanduanes, tumagilid ang isang truck matapos gumuho ang bahagi ng kalsada na ayon sa LGU ay posibleng dulot ng sunod-sunod na pag-ulan sa lalawigan. Ramdam ang epekto ng amihan hanggang sa Bicol Region, habang shear line o ang pagsalubong ng mainit at malamig na hangin naman ang dahilan ng pamumuo ng thunderstorm clouds sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Peke ang Taiwanese passport ng inarestong mastermind umano sa pagpatay sa isang Chinese na natagpo ang chop-chop ang mga labi ayon sa Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO. Ayon sa TECO, forged o pineke ang passport ng suspect matapos nilang suriin. Nang nakausap nila ang suspect, wala itong naibigay na valid na Taiwan National Identification Number. Umamin din daw siya sa kanila na isa siyang Chinese national. Pag-amin pa ng suspect, nabili niya ang pekeng Taiwanese passport sa isang messaging app. Ayon sa TECO, iginagalang ng gobyerno ng Taiwan ang judicial process ng Pilipinas at patuloy silang makikipag-ugnayan sa otoridad. Inaresto ng Pasay Police ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa isang Chinese na natagpo ang putol-putol ang katawan at inihalo pa sa kimchi sauce bago isinilid sa drum. Mga kapuso, nagtapos sa quarterfinals ang laban ni Pinay tennis superstar Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships. Natalo siya ng world number 4 na si Coco Gauff na pambato ng Amerika. Nakuha agad ni Gauff ang lead sa first set sa score na 6-0. Nakadalawang punto si Ayala sa second set pero nanalo pa rin si Gauff. Pagkatapos ng kanilang match, nagpasalamat pa si Gauff kay Ayala dahil dumami anya ang tennis fans dahil sa Pinay Tennis Star. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News si dating Vice President Leni Robredo kaugnay sa pagpapalutang sa kanyang pangalan bilang presidential candidate sa 2028 at ang pagkikita nila ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Vicky, sigurado raw si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na hindi sila mag-uusap tungkol sa politika at tungkol sa 2028 elections ni Pangulong Bongbong Marcos pagpunta dito ng Pangulo bukas. Sinabi niya yan sa amin sa panayam namin sa kanya kani-kanina lamang. Bukas kasi pupunta dito si Pangulong Bongbong Marcos para puntahan at inspeksyonin ang mga upland kontrabaha sites sa Naga City. Sa gitna yan ang mainit na usapin sa politika matapos ang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya para sa pagkapangulo sa 2028. Lumutang ang pangalan ni Robredo na posible raw makalaban ni Duterte. Paglilinaw ni Robredo, matagal nang nakaset o nakaschedule ang pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Sa katunayan daw, noong linggo pa dumating ang heavy equipment na gagamitin para sa upland kontrabaha. Nang tanungin si Robredo tungkol sa kanyang plano para sa 2028 elections at tungkol sa mga lumalapit sa kanya para tumakbo uli para sa pagkapangulo sa 2028, iisa ang sagot ni Robredo. Hindi niya pa raw iniisip ang 2028 elections at nakatuon ang atensyon niya dito sa Naga City. Narito ang ilan sa mga pahayag ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. So hindi ito politika, saka ang layo pa ng eleksyon. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko, hindi pa umiinit yung upuan ko, tapos politika na kaagad, magtrabaho muna tayo. Sa sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind, yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko.
malayo pa yung eleksyon. Ako sigurado akong hindi siya magbe-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Vicky, bukas pagpunta rito ng Pangulo ay inspeksyonin niya at pupuntahan yung mga efforts sa flood control ng Naga City. Sabi naman ni Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo ay bukas daw ang Naga para sa sino mang politiko galing sa anumang kulay na pumunta dito sa Naga basta makatutulong sila na solusyonan ng mga problema ng lungsod. Yan ang latest mula rito sa Naga City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. On break sa kanilang mga maaksyong eksena sa Never Say Die, kinaaliwan ng fans ang kwelang side ni Jillian Ward at David Licauco. Aliw ang kinakasan nilang TikTok trends. Makichika kay Athena Imperial. May more than 8 million views na ang pagkasa sa TikTok dance trend na ito ni na Never Say Die stars Jillian Ward at David Licauco. Pero bago ma-perfect ang TikTok entry, may aliw na behind-the-scene tutorial si Jill kay David. First step. Freeze. Body roll pababa. Body roll pababa. Biro ng ilang netizens, babalikan na lang daw niya ang video kapag nakuha na ni Jillian ang steps. Parang di raw kasi makasabay si Jill kay David. Sabi naman ng isa, bakit nakalabas ang video sa drafts? Bukod sa sayawan, isa pang kwelang TikTok vid ng dalawa ang Guess My Item Challenge. Meron akong sunglasses. Okay. Meron akong wallet. Hawak ang dalawang magkaibang bagay, kailangan nilang mag-bluff at hulaan kung nagsisinungaling ba o hindi ang isa't isa. Pwede mo bang kagatin yung wallet mo? Eh, plastic nga eh. Paano ko kagatin? Mas okay yun. Okay. Kasi bago, di ba? Another day, another slay dahil may bagong sultry posts ulit si Jillian. This time, in black naman ang outfit na finiflex niya. Unapologetically very Pisces si Jill na magse-celebrate ng birthday sa Monday. Ang pagiging kwela ng dalawa online, malayo sa ginagampanan nilang roles as Joey and Andrew. Mamaya sa Never Say Die, ano kaya ang pabor na hihingin ni Joey, karakter ni Jillian, kay Andrew na role ni David para mapawalang sala ang amang si Miguel? Malalaman na kaya kung ano ang ugnayan ni na Andrew at Yvette? At mapatutunayan na kaya ang hinala ni Miguel kay Diego? Abangan mamayang 8:55 p.m. sa Never Say Die. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tinanggihan ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin ang 3 abogado ng mga biktima ng drug war. Matatanda ang pinatatanggal ng Duterte camp sina Attorney Gilbert Andres at Attorney Joel Butuyan dahil sa umano'y impediment to representation at conflict of interest. Pero sabi ng ICC, bigo ang depensa na mapatunayan ito. Kaugnay naman kay Attorney Nicolene Arcaina, wala raw nakitang conflict of interest ang ICC tulad ng ipinunto ng kampo ni Duterte. Hindi rin daw maipaliwanag ng depensa kung bakit at paano nito nasabing may negatibong epekto si Arcaina sa obligasyon ni na Butuyan at Andres sa pagiging kinatawan ng mga biktima. Sinusubukan maraming kunin ang panig ng kampo ni Duterte. Magsitabi muna ang mga big guy dyan dahil mukhang may tatalo na sa inyo sa trending na dance challenge. Meet Cohen na hindi na raw baby boy dahil pang big guy na ang galawan sa pagsayaw. Flex kung flex sa pinagmamalaki niyang biceps with matching facial expression pa Ang cute na big guy entry ng 4-year-old na si Cohen, abay talagang kinaaaliwan ng mga netizen. Kwento ng mami niyang si Charmaine Aris, hilig na raw talaga ni Cohen ang pagsasayaw. Patulog na raw sila noon nang mag-request si Cohen na videohan siya para may sariling entry sa dance trend.